Ito kami ngayon sa may patay, sa may pinsan ng aking asawa. Iwan ko lang dito muna yung bag, Ninang, ha? Pumasok ka na ba doon, Ninang? Sa loob? Hindi pa. Pasok ako doon. Oo, pasok ako. Tara, pasok tayo, guys. Dito tayo sa may patay. Yan. Napasok kami dito. Yan po yung patay. At saka ito yung anak. Kawawa nga sila kasi maliliit pa yung mga anak. Ito yung panganay. Pangalawa sa panganay. Pero yung nanay na namatay, yun nga, sumuka lang siya ng dugo. Tapos pagkatapos niyan, yun, mamaya-maya namatay siya. At yung mga anak niya maliliit pa ang kanyang mga anak. Kawawa nga siya. Ere na. Ere yung kanyang mga anak maliliit pa. Tapos yung iba nasa labas kasi nagpupuyat sila, guys. Ito yung pinakapanganay lang. At saka yung mga bunsong kawawa nga kasi maliit pa sila, nawala na ng magulang, naulila na sa ina. Nakakalungkot nga ere sa labas. Saan yung iba mong kapatid, Neng? Sa labas? Oo. Paano ba si nanay ng nilagnat ba yun? Opo, nilagnat po. Tapos po nagkasabay po yung lagnat tapos po yung ubo. ubo. Tapos nun nung madaling araw po daw ata nagsuka daw po ng dugo. Bobo siya? Opo. Hindi naman po nagsasabi. Hindi po nagsabi sa akin na. Ayaw na siguro ipaalam sa inyo dahil Lalo na po sa akin. problema kasi syempre mga maliliit pa kayo. Niisip na another problem na naman. Sinasarili niya siguro yung sakit niya. Ngayon, nung sumuka siya ulit, ilang beses siya sumuka? Ang nabalitaan ko po 3 po ata. Ibig sabihin, yung last niya marami talaga. Buo-buo po Hindi po kasi Pag buo-buo na, iba na yun. Siya, may talaga sila sa baga. Po ata para po ata may sakit din po sa baga, parang ganun. Una, dumura lang muna. Opo, pangalawa, po dugo na po. Dugo talaga. Tapos, nung kailan siya nilagutan ng hininga? Mga hapon? Opo, mga hapon. Kasi po si Papa, yung bayaw po, may katawagan po na patay din po yung bayaw niya. Doon po sa Maynila po. Oo. Tapos napansin po ng ate ko na bakit di po mapakali mama ko. Parit-parito po sa pintuan, di po yung po pala, hinihingal niya po siya para po siyang na parang nagwawala po. Opo, nagwawala. Ibig sabihin parang balisa na siya. Opo, balisang-balisa na po. Sabi niya po sa akin, hindi ko na kaya. Sabi niya, maano po siya sa akin. Masama na talaga pakiramdam niya. Yung hindi na komportable yung katawan niya. Yun. Tapos yun na. Namatay na. Bibigay na po siya. Paano siya bumagsak? Humiga siya. Nung una po, pinahiga ko muna po. Tapos, bumangon po ulit. Bangon po ng bangon siya. Hindi po siya mapakali. Kasi nga po, hindi po siya
tagpo dito, lalabanan niya po yung ano. Hingal. Opo. Ano yan? Opo. Gumaganon yan. Nakapos ka ng hininga nun. Nakapusan nga po. Oh, Ako naman po, pinainom po ng tubig. Kala ko naman po, ano, ala din po, tinura din po. tapos yan, bago siya namatay, ano siya, pinahiga niyo muna? O paano ba siya nangyari? Una po, ano po, maano po siya ng upuan. Parang lumulundag po siya. Nakaupo na nga po, lumulundag po siya. Ah, sobrang sama. Umaano na siya. Parang nagwawalan. Nalagutan na po talaga siya. Tapos yung nalagutan siya ng hininga, ano yung bumagsak? Humiga po sa may ano namin, dahan-dahan po. Tapos tsaka siya, Saka po siya, ano, nakadilat na lang po yung mata niya. gumano na. Opo. Pilit ko pong binababa pero ayaw pong bumaba ng mata. Palagay ko po parang buhay pa po kasi. Hindi, ano na yun? Yung namumuwersa na siya, nanginginig na yun. O kumbaga sa ano, nangingisay na siya. Opo. Kawawa naman. Nung pumunta pa yan sa... Buhay po ako na hindi ko po siya mayakap kasi nga po sobrang payat, hindi ko po maano. Hindi ko po na ayoko po kasi makita na payat po siya. Sobrang payat niya talaga. Sobra po. Parang bungo na lang nga po makikita ko sa kanya. Pero yung kumikilos-kilos siya, payat siya, matamlay siya. Hindi Noon. nga po, yung dumating nga po ako sa akin, hindi nga po ako nakapagmano dahil nga po ayoko pong nahawakan yung kamay, sobrang payat po. Pero may nararamdaman siya, pilit niyang kumikilos. Naglalaba po ba? Di na po. Nakahiga na lang po siya. Ah, pero nilalagnat. Oo, nalagnat. Ano, nasabay... Tapos na po siya sa lagnat. Ubo naman po talaga. Ayun talaga yung ubo. Hindi, ano na yun, komplikasyon na yun. Kaya yung lagnat niya yun, sign na lang yun na, ano, kapag may komplikasyon kasi ang tao sa loob ng katawan, ano na yun, lalagnatin talaga. Ano na lang yun, parang nag-aano na yung katawan niya. Yun na yung dahilan nun. Siguro may ano siya sa baga, problema. Kaya nga. Baka nga po. Hindi naman nanigarilyo yung nanay mo, di ba? Tapos po hindi po siya nagsasapin. Hindi pa po, init na init daw po siya. Oo, ganun yun. Hindi siya po nagsasapin. Papa mo. Balisa yun. Papa mo. Nagbayad na si Dude. Kaya pag may talpak, nagtatago ako. Pag mga nangungutang. Dude. So, kaya Oo. Wala naman na. Sabihin mo na lang sa papa mo ha. Ay, Noel, bayad na. Noel. Ere, si Dude, nagbigay na, yung manugang ni Kuya Berto, binayaran na 2,000. 2,000. Liburahan mo na kayo doon. Bura na. Bura na. Kay Noel. Kay Noel, 1,000. Liburahan mo na rin yan. Yung kay ano na lang, Buboy. Tapos kay Gerard. Oo. Di ba nag-buboy? Buboy na. Buboy, yung 3,000. Papa, hindi pa nababayaran. Siya mo si buboy na. Si Buboy yung ano dito, yung 4,500. Ay, oo. Hindi lang. 3,000 na kay buboy. Kawawa naman. Wala ganun talaga ang buhay. Hindi mo inaasahan na darating sa point na ano kasi siya yung kakaintindi sa inyong mga anak. Imbis na ipapagamot niya sa sarili, iniisip niya na ibili na lang ng pagkain ninyo para sa inyo. Pero meron naman talaga tayong libre na center. May libre naman tayo ngayon na pa-check upan. minsan nga po pinapagalitan ko po siya kasi nga po hindi po siya nagsasapi sa likod. Mamaya po, yung ano niya po, yung likod niya po. Pulmon. Magkaroon po ng tagit na... Pulmon. Opo, parang ganun po, lamig po. Hindi, ano yun, init na init ang katawan nun. Ganon po yun. Kasi napagdaanan ko din yun nung na-ICU. Kahit may aircon, mainit. Mainit talaga. Mainit. Ano siya, mainit ang buong katawan. Kaya ano yun, hayaan mo siya. Kasi pagka nilalamig, may naman nilalamig. Tapos init na init. Ganon. Sige, pabarengan naman lang.
akin ni Madeline. Charot ka. Si Kuya Erwin talaga. Akin ni Madeline. Imagine. Kayo-kayo na lang dyan sa bahay nila. Parang malungkot yan. Pagkatapos niyan, maiisip nyo. Hirap po pala ng walang magulang. Oh, masakit dito. Pero paglipas ng panahon, makaka-recover. Yun sigurong bagay na doon kayo magkakaroon na magpupursige bawat isa. Nagsisikap. Kailangan yung matuto sa buhay. Kasi si tatay nyo lang dyan. Tsaka matanda na rin si ama. Nagtatrabaho po. Oo. Eh, kami iniisip ko eh. Sabi ko po sa kanya, pag nahilo po siya, pag muna po magtrabaho, baka mamaya po atake, ganun po. Kaya- Saka po wag po Nasaan daw ba si Mark? Sabi ng titahin niya. Si Mark? Oh, alam mo nga kung saan daw sasama sa inyo o sa titahin niya. Ibig sabihin kung saan siya sasama. Oo. Sige, tatanungin ko. Kasi sinasama ni mama niya doon sa bahay namin yung pinapagawa. Babalik kami doon sa Dampol. Kasi nga, pinapabalik kami. Sinusuyo. Sige. Di na namin ituloy yung bahay na pinagawa. Binili namin. Itutuloy niya ninyo na po. Hindi na. Bibili na lang ng sasakyan. Ang gagawin nun, yung binilihan namin bahay sa subdivision, bibilhin nung kaibigan ko. Oo. May kaibigan kasi ako. Mapera din yun. Kaya, ayun. Bibilan naman niya. Sabi ko, ay salamat. Para mabalik lang yung pera. Kaya kung meron kang alam na naghahanap ng house and lot na subdivision, sabihan mo ko. Kasi, ko din doon. Basta naghahanap ako sinong, sayang din yun, may commission ako doon. Eto. Pero sa iba na po kayo. Ha? Sa iba na po kayo titira. Hindi, sa Dampol yung pinapagawa namin bahay. Napuntahan mo na ba yun? Yung malaki po. Yung tiniran ni Lola Henya mo ngayon, bahay namin yun. Kami nagpagawa ni Kuya Eric. Yung up and down po. Oo. Ngayon, pinatapos nila ni Mama Henya. Ngayon, babayaran namin. Kasi ginastusan niya. Guys, kawawa nga siya. Ito yung bukas ay ililibing na siya. So, wala kailangan nilang kakayanin ng lahat. Kaya, Ate Ini, gabayan mo na lang yung mga anak mo, ha? Para magiging successful sila sa buhay nila. Huwag mo rin silang takutin. Mga po para pumiyak ako ng Magpapakita yan. May mga patay na nagpakita. Nagpapakita sa huling yung huling burol. Pero alam naman po ni Mama, takot ako. Pero yung anak ko nagpaparamdam lang nung nawala. Ate. Hindi siya nagpakita ng araw na kasi siyempre Babae po yun. lalaki. Ngayon yung paglibing, parang naramdaman ko na may pumunta. Pero hindi siya pakita. Nagkaroon akong pasa dito. Alam kong nandyan siya. Kaya natulog na yung mga anak niya. Tulog na yung mga maliliit. Kaya yun. Kawawa nga. Wala kailangan nilang, eto naman ang pangalawa sa panganay. Tapos yun ang pinaka-ate nila, yung nag-iintindi sa bunso, mga kapatid, maliliit. Sila na lang. Ayan. Tsaka may edad na rin yung father nila. Okay. Dito muna ako, Ning, ha?
Ito na tayo. Sa labas na tayo. Kaya naman ang mga ano nila nagtatalpak. Talpak. Excuse me. Talpak.